what a video researcher actually does, no? Kasi ako, after ko mag-production assistant, researcher, floor director sa Itbulaga, lumipat ako sa Ortigas. Ang work ko doon, isa na akong site surveillance operator / trainer. So, madalas ako yung nagtitrain sa mga new applicants. Yung mga criminologists, mga ganyan. Foreigner, ako yung mga nagtuturo sa kanila para makapasok sila sa company. Ako yung nagpapa-exam, ganyan. After nun, 2019 December, nag-resign ako. After 2 years ata, 3 years. Tapos, dito na ako lumipat na ako sa Box Genius. Isa na akong senior video researcher, okay, ng TV show sa Japan. So, ano to? Pasok to sa tinapos kong Mascom, no? Marami akong alam. So, ano ba yung ginagawa ng isang video researcher? Kung napapansin nyo, no? May mga napapanood kayo sa mga balita, 24 oras, mga pinabalita nila yung mga nangyayari sa mga lugar. Kuha sa CCTV, kuha sa dashcam, sa cellphone, saan pa ba? Yun. So, yun yung mga madalas kong hinahanap, no? As video researcher. Pag nakakita ako sa social media ng mga funny o kaya accident na kuha galing sa CCTV o dashcam o cellphone, ano yan, i-research ko kung sino yung tao sa video, kung saan lugar yon, kung anong bansa, di ba? Tapos ano yung talagang nangyari after nung nangyari sa video. Hahanap ako ng news article. Tapos pag medyo alam ko na lahat, ipapadala namin sa Japan yung video para mapili ng producer, no? Para ipalabas sa Japan. Pero bago ipalabas yun sa Japan, syempre, kukontakin mo na yung may-ari ng video kung pwede bang ipalabas to sa ibang bansa, no? So, pag pumayag yung owner ng video, okay na, di ba? Wala nang problema kasi may may usapan yan, di ba? Kung magkano, ganyan. Ano naman siya, normal naman talaga siyang kalakalan sa ganyang industry, no? Bago mo gamitin yung video, kailangan may contract muna, babayaran mo siya, o kaya minsan libre lang, no? Kaya guys, kung kayo ay may kuha sa video, sa CCTV nyo, sa dashcam nyo, sa cellphone, kung may nakuha kayong pangyayari na talagang feeling nyo magba-viral, huwag nyo lalagyan ng logo, huwag nyo lalagyan ng subtitle, huwag nyo i-edit ng kung ano-ano, basta natural lang. Upload nyo kasi kayo naman talaga may-ari niyan, naka-upload sa inyo, may date naman dun sa social media nyo. Bakit ko sinasabi yan? Kasi once na makita yan ng isang video researcher, ba okay tong video na to, kukontakin kayo. Ang problema kasi, yung iba nilalagyan nila ng watermark, ng logo nila, halos natatakpan na yung nangyayari. Ang pangit na, parang ang dumi na ng video mo, kung ano-anong nilagay mo dyan. So, hindi siya pwede sa TV show. Hindi siya magugustuhan ng video researcher. Hindi ka nakukontakin ng video researcher. So, ang doon, hindi ka kumita. Imbis na pinagkakitaan mo yung video mo, imbis na pangkain din yun, diba? Pambayad sa kuryente, tubig, wifi, hindi mo na pagkakitaan kasi
inedit mo ng matindi. Nilagyan mo ng mga smiley yung mukha. Binaboy mo yung video, parang ganun. So, yun lang naman yung advice ko sa inyo, no. Kung gusto nyo lang naman talagang pagkakitaan yung video, maski ngayon pag kinonta kayo ng 24 oras ng TV Patrol para gamitin yung mga video nyo sa news nila, tapos papayag kayo ng libre lang, naku, wag kayong pumayag. Kung ako sa inyo, pag kinonta kayo ng TV Patrol 24 oras, na ipapalabas namin to sa TV, lalagay namin yung name nyo, pero free lang, ganyan, walang bayad. So mamimili ka na lang kung gusto mo sumikat yung pangalan mo o kumita ka. Saan doon yung mas mapapakinabangan mo yung video? Syempre, yung doon lang sa may bayad, kasi meron naman sigurong budget yung mga news department nila para offeran ka ng gantong halaga para hayaan mo silang ipalabas yung video mo. Ngayon, kapag pinalabas nila yung video mo at walang permiso mo, no, pwede ka magreklamo na siya, copyright infringement. Okay, ireklamo mo sa NBI, di ba? Kahit sa department, kung sino yung makakatulong sa'yo para makasuhan yung news media, news agency na gumamit ng video mo, no. Pwede mo silang singilin ng mas mahal, no, sa intellectual property rights, kung tama ba ako, no. So yun lang naman siguro yung sa akin, no. Kaya ako, senior video researcher, 6 years na ako. Marami na ako napanood na video, marami na akong sinend sa Japan, marami nang pinalabas yung TV show sa Japan dahil sa akin. At nakakatuwa kasi after ko panoorin, di ba, after maayos na ng lahat, papanoorin ng mga news anchor sa Japan, magre-react sila, no. So nakakatuwa kasi kung hindi dahil sa akin, hindi nila mapapanood yun. At parang feeling ko ang laki ng natulong ko sa TV show. Though may bayad naman, may bonus, may sahod, iba pa rin yung yung pakiramdam na dahil sa'yo, natuwa sila, napatawa mo lahat kasi dahil dun sa video na yon. Tapos kumita pa yung may-ari ng video dahil sa'yo. Kaya ang ganda, ang sarap maging video researcher, no. Tapos nasa office ka lang, 5 days ka lang magwo-work, 9 hours lang a day. Yun, maganda yung napili kong work, no. Masaya, mas makukulit yung mga kasama ko sa work, at may free food, ang lakas ng wifi, ang ganda ng PC, aircon, di ba? Hindi toxic. Ano pa? Peaceful siya. Tas marami kang natututunan kasi dahil sa mga kasama mo, sa mga nababasa mong news article. Ang ganda, ang sarap ng feeling. Kaya thankful ako kay Lord kasi binigay niya sa akin tong gantong work after ng matinding trabaho ko dati na talagang halos araw-araw para ako nagbabasketball, no, sa Itbulaga. Araw-araw akong nasa initan, tapos yung bayad sa akin hindi naman ganun kalakihan, di ba? Yun, tapos yung ibang kasama mo mga feeling boss, pero alam mo naman sa sarili mo na mas magaling ka sa kanila. So yun lang naman siguro yung para sa akin, no, na talagang may plano sa iyo si Lord. Hintay mo lang, tiisin mo lang kasi wag ka lang bibitaw sa kanya, no. Mag-pray ka. Kung di ka makapag-church sa Sunday, make time na lang para next Sunday makapunta ka
Dapat lagi kang may energy, alagaan mo yung sarili mo para makapag-church ka. Dapat hindi ka pagod ng Saturday para kinabukasan may energy ka. Gawin mo na lahat ng mga bagay na gusto mong gawin ng Saturday para pagdating ng Sunday kay God na lang yun, no? Basta mag-pray ka lang ngayon. Kung wala kang time mag-church, mag-pray ka na mag-pray. Kausapin mo siya, sabihin mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. At bibigay niya yan. Maniwala ka, ibibigay niya yan. Kung ano yung gusto mong trabaho, ibibigay niya yan. Yun lang naman sa akin, no?